At speaking sa mall, sino po pumunta na ng mall ngayon? O mamaya, may pupunta ng mall mamaya. Walang magmamall? Oy, tipid tayo ngayon. Bukas pa po ba sahod? Kung bukas pa ang sahod, kakain po ba kayo tomorrow dito? Ayan. Ano po ang kakainin nyo tomorrow? Mang Inasal. Ano pa po? Anong gusto nyo dyan? Guinness, Jollibee, iba-iba eh. Tama po ba? Iba-iba ang preferences natin. Anong mas favorite nyo po dyan? Adobo? Lahat. Wow. Ang yaman naman po natin, no? At alam niyo po ba, naka-experience na po ba kayo na merong crew na mainit ang ulo? Or hindi maganda yung service? Na-experience nyo na po ba yon? Ano po naging reaction nyo? Ano po naging reaction nyo? Kayo po ba naging ganito na? Naku, parang guilty po tayo kaya kayong tumatawa. Nagalit na po ba kayo sa crew? Alam niyo po, one time kami ni Pastor, galing kami ng COG Malabon, gabi na kami nakauwi, siguro magi-11 na. At kami po nag-drive-thru po kami sa KFC. Dito po sa May Times. Sa Casimiro. Times Casimiro po. At alam niyo po, ang tagal ibigay sa amin yung pagkain. Ang tagal, umabot po kami ng 45 minutes. Ano po ba dapat to? Fast food, tama po ba? 45 minutes. Ano po sa tingin nyo naging reaction ko? Hindi po. Siyempre, ito po ang sinabi ko sa sarili ko. Baka pagod na sila. At kailangan ko silang intindihin kasi 11 na. Wow, Pastor, ang bait mo naman. Hindi, ayoko lang po magalit. At sinasabi po natin yan. Bakit po yan pinag-uusapan natin? Kasi gusto po natin ng good service, tama? We want good service. Sa lahat ng aspeto, sa business, sa work natin, sa school natin, gusto natin ng good service. Tama po ba? Binabayaran kasi natin eh. Kaya gusto natin ang balik sa atin, good. Amen po ba? Pag bad yan, magagalit ka talaga. Bakit? Nagbayad ako eh. So deserve ko ng good service. Pero ito po ang tanong, what defines good service? Ano ba ang good service sa atin, kapatid? Sige nga po, kwentuhan lang tayo saglit. Ano po ba ang good service sa inyo? Kailangan ano po? Mabait, mabilis ang service. Ano pa po? Magaling magbilang, cashier, mga ganon. Magalang, yun, maganda po yun, magalang. Gusto po natin yun. At nung tinitingnan ko po kung ano ba ang quality service, ano ba ang good service, ito daw po yun. Dapat ang service natin quality. Amen po ba? Quality. At papaintindi ko po sa inyo to, sa lahat ng aspeto ng pinupuntahan natin, laging may service. Bakit po? Ano pong tawag ngayon sa ginagawa natin? Sunday service. At kaya gusto natin quality. Pupunta kayo dito, makakatagpo mo si Lord. At matututo tayo. Amen po ba? Yun yung gusto natin, quality. Ayaw natin masayang. Babiyahe ka, maliligo ka, aayusin mo yung mag-aayos ka ng maganda, tapos hindi quality. Tama po ba? Ayaw natin masayang. At hindi lang quality, dapat daw po, friendly. Mas madali na makipag-usap sa mga crew or kung sino man dahil dapat friendly. Sa church po ba, friendly po ba yung mga marshals, yung mga ushers po natin? Lagi po ba nakasmile? Siyempre, gusto po natin, pagdating nyo pa lang po, good mood na. Tama po ba? Gusto natin ng quality service. At siyempre, may care, may help, and ano daw po yung huli? May support. At kahit, sinasabi ko nga sa inyo, kahit saan tayo pumunta, dapat may good service. Amen po ba? At ito po naintindihan ko, it's essential to understand the purpose of the service. Bakit natin pinag-uusapan yung service? Alam niyo po, sa pamilya po natin nagsaserve tayo. Tama po ba? At sa pamilya natin, gusto natin maganda yung service. Tama yung service na ginagawa natin, yung the best. Amen po ba? Kasi pamilya mo yun eh. Gusto mo mapakita yung pagmamahal mo sa kanila. Gusto mo mag-serve ng maganda. At tayo din po kahit sa church, gusto natin mag-serve. Kahit nga sa trabaho natin eh. Gusto natin mag-serve ng maganda eh. Talaga po ba? Hindi po, napipilitan lang po ako. Pero gusto natin ng good service. Tama po ba? Kaya pinag-uusapan po natin to today. Ito po ang life lesson natin. Ano po yan? Sabihin nga po natin malakas. Serve. Naku, ayoko na to. Mukhang may gustong papuntahan si pastor dito. Serve. At may ginawa po akong acronym dyan. Nilagyan ko po ng words yan per letter.
At ito po ang una kong nakikita kapag gusto mo mag-serve. Kailangan may sacrifice. Sinong handa mag-sacrifice? Kumonti na. Kanina gusto nyo ng quality service. Ngayon, pag magsaserve na, magsasacrifice, ayaw. At alam nyo po, nung tinignan ko to sa Merriam-Webster at sa Cambridge, alam nyo po ba, ang sacrifice ay ginagamit talaga para sa pag-offer kay Lord. Yun talaga ang meaning nun. Ang sacrifice ay offer kay Lord. Ano yung ma-offer mo kay Lord? O sa atin, ano po bang intindi natin sa sacrifice? Sige nga po, ano intindi natin? Yun po ba yung, tatanggap ka ng ikaw po ang sasalo ng bala? Ganun po ba? Gusto niyo po ba ganun? Sasalo ng bala? Ito or baka ito, kapatid. Ikaw ba ay OFW at pupunta ka ng ibang bansa, magsasacrifice ka. Bakit? Para lang mabigyan mo ng good life yung pamilya mo. Sacrifice, tama po ba? Nagsasacrifice ka. Kasi bakit nagsasacrifice ka? Imbis na yung time mo na sa family mo na pupunta sa trabaho. Sacrifice. At ba't, Pastor, pinag-uusapan natin yung sacrifice sa pagsaserve? Tingnan nyo sa Matthew 20:28. Just as the Son of Man did not come to be served, but to... Kino-connect natin. Ilang beses nyo na po napakinggan tong verse na to? So many times. 100 times. Paulit-ulit. Tama po ba? Naiintindihan po ba natin to? Konti na ng konti. Mamaya, isa na lang ang mag-amen. Paulit-ulit natin to pinag-uusapan. Bakit kaya? Gusto ko po sa inyo i-share yung burden na to. But to serve and to give His life as a ransom for many. Tingnan niyo po yung connection, no? Si Lord, nag-serve siya, kahit dito sa mundo na to, nag-serve siya, nag-ministry siya. Tama po ba? Naging example siya dito sa mundong ito. Pinakilala niya kung sino ang Diyos. Amen po ba? Nag-serve ang Diyos. Isipin niyo po yun. Nag-serve siya at sinacrifice niya. Bakit po siya nag-sacrifice? To give us a, salvation. Para bigyan ka ng salvation, kapatid. Minsan, hindi natin nakikita ito, kapatid, na gusto tayo bigyan ng Lord, bigyan tayo ng magandang buhay at ng salvation. Binigay niyo kasi siya yung perfect sacrifice. Wala nang iba, kapatid, kung hindi si Jesus Christ lang ang perfect sacrifice. Amen po ba? Wala na eh. Siya ang perfect sacrifice eh. God understands that He must sacrifice His life for the freedom of His. Bakit sinasabi natin yung freedom? Bakit sinasabi natin yung sacrifice? Bakit nag-sacrifice si Lord? Tingnan niyo po, bibigyan ko kayo ng palaisipan ngayong araw na to. Tuloy ko lang po, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom. Pag sinabi pong ransom, anong unang naiisip nyo? Ano po, pag nag-ransom, ano pong unang yung naiisip? Merong kinidnap. Tama po ba? Tama po ba? May point? Pag di ba may kinidnap, kailangan ko ng ransom sa anak mo. Tama po ba? May ransom. At titignan ko lang to, bakit ito yung ginamit na word? Tingnan niyo po sa ransom. Ang sabi dyan, a large amount of money that is demanded in exchange for someone who has been taken. Saan ba tayo prisoner dati, kapatid? Saan ba tayo prisoner? Sa sin. Prisoner tayo sa sin at ang mag-cost nun ay death. Walang eternal life, kapatid. So si Jesus ang perfect sacrifice para magkaroon ka ng eternal life. Amen? Ang ganda, no? So pinapaintindi sa atin. Ito ang tanong, tinubos ka ba ni Lord ng 1,000,000? Tinubos ka ba ni Lord ng 1,000,000,000? Hindi. Mas valuable pa. Ano po yung ginamit niya? His own life. The blood of Christ. Tama po ba? Na walang makakabili nun. Walang makakabili. At siya lang ang magiging way. Amen po ba? Tingnan nyo bakit kinokonek ka. Gusto ko lang maintindihan nyo po na kinonek ni Lord sa pagsaserve niya dito. Na yung pagsaserve niya para maligtas tayo. Amen po ba? Naiintindihan natin? Kinokonek natin eh. Na nag-serve si Lord para maligtas tayo. At titingnan nyo po to, sino po dito may pamilya? Lahat, siguro, lahat tayo, parte ng isang pamilya.
Alam niyo po, nung tinitingnan ko to, may naintindihan ako. Ito po yan. Parents will sacrifice everything to provide their families with a better life. Tama po ba yan, mga magulang? Gagawin mo lahat para lang ang pamilya mo hindi magugutom. Gagawin mo ang lahat para ang anak mo magkaroon ng magandang edukasyon. Gagawin mo ang lahat. Tama po ba? Kaya ang Ama nating nasa langit, ginawa niya ang lahat para maligtas tayo. At kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo. Napakaganda po, no? Na kung bakit tayo ganoon na isa-sacrifice natin, mga magulang, ang sarili natin, kasi yun ang Ama nating nasa langit eh. Kaya ganun din tayo eh. Tuloy ko lang po Jesus sacrificed Himself to give you better. Naniniwala po ba kayo dyan? Totoo po yan, better life. Hindi mo mahanap yung better life sa mundong ito. Mahanap mo lang yan sa Diyos. Kay Lord lang. At tuloy ko lang po, anong una nating letter? S, ano po yun? Sacrifice. Madali lang po to. Ano sumunod? Edify. Sino pong nakakarinig ng word na edify? Madalas, na papakinggan nyo. Hindi po madalas. Hindi madalas. Ano po ba ang edify? To instruct or improve someone morally or intellectually. Kailangan mag-improve. Kaya pala ang mga bata nag-aaral para mag-improve. Tama po ba? Kahit ang mga may edad na, nag-aaral pa din. Hindi tumitigil sa pag-aaral para mag-improve. Kaya natin inaaral ang salita ng Diyos para mag-improve. Amen po ba? Malinaw. Pero tingnan niyo po to, napakinggan niyo na po ba tong na to? Or nabasa niyo ba tong issue na to? Wala po akong problema kay Carlos Yulo. Si Carlos Yulo po ay, siya po yan, magaling po yan. Pero narinig niyo na po ba tong sinabi niya sa isang interview? Na itong sabi niya, kahit gaano pa ako kagaling na tao sa gymnastics, kung hindi ako mabuting tao, hindi ako i-bless ni Lord ng ganon. Ano po ang maiisip nyo? Sige nga, kayo nga po. Ano sa tingin nyo? I-bless ba ako ni Lord dahil mabuti ako? I-bless ba ako ni Lord pag masama ako? Sige, ayos sigot to. Ito magandang palaisipan. I-bless ba ni Lord kapag mabuti? Yes. I-bless ba ni Lord kapag masama? Ang galing. Yung per service, di nasagot to eh. I-bless, bakit kapatid? Ito ang naiintindihan ko. Lagi po ba kayong mabuti? Yan ang tanong. Lahat no eh. No. No, pastor. Etong tanong natin sa sarili natin. Tama po ba? Maging open tayo. Lagi ba tayong mabuti? Pero still, binibless tayo ni Lord. Kasi bakit? Mabuti ang Diyos. Hindi mabuti tayo. Tama? Ang ganda po, di ba? Hindi dahil sa atin kaya binibless tayo. Binibless tayo dahil mabait ang Diyos mo. Kung saan ka man, kung saan man ikaw, kung isa kang boss, isa ka man manager, isa ka man doktor, lawyer, or everything, alam mo, nilagay ka dyan ni Lord. Kung businessman ka, nilagay ka ni Lord dyan. Si Lord lang yan. Amen po ba? Dahil mabuti ang Diyos. Hindi dahil magaling tayo. Amen po ba? Bakit ko nasasabi yan? Inline natin sa pinag-uusapan natin. Kanina salvation, tama po ba? Punta tayo sa salvation. In Ephesians 2:8-9, for it is by grace that you have been saved. Grace lang ni Lord kaya tayo makakapunta ng langit. Lahat tayo. Grace lang ni Lord. True, at ano daw po gagawin natin? True faith. Kailangan mo lang maniwala. And this is not from hindi dahil sa good deeds, hindi dahil nagpa-pledge ka ng malaki, hindi dahil nag-tithes ka ng 100,000, hindi kapatid. Hindi doon babase ang Diyos. Amen po ba? At napakaganda dahil hindi tayo padamihan. Grace lang ni Lord. At sabi doon, it is the gift of, ito po ang gift na hindi nyo matatanggap kahit kanino. Pakinggan nyo po ako. Ito ang gift na hindi nyo matatanggap kahit kanino. Exclusive lang to. Galing kay Lord. Yung kaligtasan, sa Kanya lang yan manggagaling yung gift na yan. Hindi mo makukuha yan kahit kanino. Para lang maintindihan po natin.
At sabi doon, not by works. Hindi dahil nagmi-ministry tayo, hindi dahil nag-work tayo, hindi dun eh. So that no one can, para walang taong magyayabang dito na ililigtas ako ni Lord kasi pastor ako eh. Pastor ako, ililigtas ako ni Lord. Kayo, hindi kayo ililigtas si Lord. Hindi ganun eh, tama po ba? Maling kaisipan yun. Ililigtas tayo ni Lord dahil sa grace lang niya. And mercy. Naawa siya sa atin. At tutuloy ko lang po, lagi tayong tumitigil dyan, tama po ba? Sa verse na yan, lagi natin binabasa yan eh. Pero tingnan niyo po, nung ituloy lang natin ang isa. For we are God's masterpiece. So kung ikaw ka, unique ka kapatid, masterpiece ka. Wala kang kamukha, wala kang ikaw lang yan, iisa ka lang, limited edition. Ikaw lang yan, masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus. So we can do the good things, edify. Tama po ba? Edify. Good things He planned for us long. Ito yung response natin, kapatid. Niligtas tayo ni Lord, dapat gawin natin yung good things. Tama po ba? Malinaw? Kung paano ko hinihimay-himay po sa inyo. Na sana maintindihan natin na tayo, kapag kay Lord na tayo, gagawa tayo ng maganda. Gagawa tayo. Alam niyo po, we are called to use our skills and intellect to perform good. Ginawa ka ni Lord eh. Kaya yung skills mo, yung talino mo, gamitin mo para kay Lord. Amen po ba? Kung saan ka ngayon, gamitin mo para kay Lord. Alam niyo po, ito po ang isa pa in 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old is gone, the new is here. Tanong ko po sa inyo, pag tinawag yung pangalan mo, kunyari ako na lang, Vernon, ano po ang maaalala nyo sa akin? Ano ang identity ko? Pastor. Alam nyo po, one time, meron po nagsabi sa akin, isang worker, leader ko siya dati. Pastor, ang tingin ko sa'yo nung una, suplado. Ano pong mapipil ko sa tingin nyo? Suplado naman. Suplado ko talaga eh. Alam nyo po, naisip ko, yun ang nakikita sa aking identity. Tama po ba? Pero bilang pastor, dahil binago na ako ni Lord, nandito na ako sa posisyon na to, kailangan hindi na yun ang makita sa akin. Amen po ba? Kailangan kong baguhin yung sarili ko kasi binago na ako ng Diyos. Dapat may pagbabago. Ulitin ko po dapat mayroong pagbabago sa atin. Amen po ba? Niligtas ka ni Lord, dapat may pagbabago. Hindi pwedeng, ayan, si sister, chismosa yan eh. Si brother, lagi nga kami nagsusuntukan yan eh. Tama po ba yon? Mali. The old has gone, the new has. Pag nakita mo na si brother, yan si brother, mapagpasensya yan. Wow! Si sister, wala, hindi nagkikwento ng chismis yan, mabait yan. Ba't po kayo natatawa? So dapat, tama po ba, na nagigets nyo lang yung point? Na binago ka na ni Lord. So dapat magbago ka. Hindi pwedeng dyan ka na lang, kapatid. Alam niyo po, embrace your new identity, kapatid. Anong embrace your new identity, pastor? Kasi kay Lord ka na eh. Christian ka na eh. Dapat ito na yung identity mo. Tama po ba? Na isa kang Kristiyano. Na kapag meron sa Jollibee or kung saan man na masungit, dapat hindi ka magagalit agad. Maging mapagpasensya ka. Amen po ba? Sige. Tuloy po natin. Lalalim po ito ng lalalim. Ano po yung una natin? Ano yung pangalawa? Edify. Sacrifice, edify. Ano yung sumunod? Ito medyo magiging maingat lang po ako. Magiging maingat ako. In John 19:30, when he had received the drink, Jesus said, "It is finished." Saan po yan, ano po context niyan? Pinako siya sa krus, tama po ba? At tapos na. Victorious day na. Bakit? Meron ng kaligtasan. Amen po ba? Salvation pa din, pinag-uusapan natin. With that, he bowed his head and gave up his spirit.
Pero magiging maingat ako. Pinag-uusapan natin yung responsibility. Sa lahat sa buhay natin, meron tayong responsibilidad. Tama? Sa magulang natin, sa asawa natin, sa trabaho natin, sa school natin, lahat may responsibilidad. Hindi mawawala yan. At kapag hindi mo ginawa yan, kapatid, ano mangyayari sa'yo? Magka-crumble, magpe-fail. Magkakaroon ka ng problema. At iingatan ko lang, Pastor, anong i-connect mo dito sa responsibility kay Lord? Kapatid, ito ang tanong ko muna. Magiging malinaw ako, pakinggan niyo po ako, huwag niyo po akong tulugan. Responsibilidad ba ng Diyos iligtas tayo? O yan. Anuhin natin, naging malinaw tayo. Palaisipan, responsibilidad ba ng Diyos iligtas tayo? Hindi. Kasi mahal niya tayo, kaya ililigtas niya tayo. Malinaw po. Pastor, bakit mo kinokonek sa responsibility? Kasi may will of the Father. Tama? May kailangan siyang gawin. May kailangan siyang sundin nung panahon na yon kay si Jesus. Tama po ba? Kaya nililinaw ko po sa inyo na ito yung responsibility niya na gagawin niya kasi mahal niya tayo para maligtas tayo, kapatid. Tingnan niyo po, He finished the will of the... Kaya sabi niya, it is finished. Tapos na. May kaligtasan na. May victory na. Tama po ba? Kasi siya lang ang only way. At tingnan niyo po ito, bakit natin sinasabing responsibilidad? Ang isang Kristiyano ba ay may responsibilidad, kapatid? Ano sa tingin niyo kapag tinanong niyo sarili niyo, ako ba Kristiyano kung may responsibilidad ako? Yes, lahat po kayo sumagot ng yes, ha? O, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Baka mamaya mag-no na kayo, ha? Then He said to His disciples, Jesus po ang nakikipag-usap dito, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Sa panahon po ba natin, relevant pa din yan? The harvest is plenty. Sino po ba yung i-harvest natin? Sino po i-harvest natin? Yung mga souls. Tama? Mga souls. But the workers are, ito yung mga workers. Tayo po yung mga workers. Responsibility. Tama po ba? Tingnan nga po natin ang COGLP. Ilan po ang attendance ng COGLP? Ito po ang average. Minsan magpa-550, pero ang average 500. Tama? Ang workers, ilan po ang workers? 100 po pag Christmas party. 50 po pag magtatama. Di, joke lang po. Joke lang po. Nagtawa na. Joke lang po, kayo na wala po sasama loob. 100 ang workers. Tama? 100 ang workers. Ilan ang full-time workers? Ilan ang full-time? Dami! Ako, si pastor, at ang dalawang nag-aalaga po ng simbahan. Nag-aayos. 4 ang full-time workers, ang dinidedicate ang buhay para kay Lord. 4, full-time. Ang workers, okay naman 100 ang workers. Tama po ba? Okay naman. Pagbanggain natin, kapatid. Ang attendance ng COGLP ay 500. Ang population ng Las Piñas ay 604,283. O, natahimik po kayo. May 10% po ba? Wala. Pag tinignan niyo po kasi ito, puno tayo, second service. Praise the Lord. Pero yung ibang service, madaming Isipin niyo po, no, di ba, magpapagod po tayong lahat. Tapos sana may nakakapakinig na bago. Di ba? Tama po ba? May ibang tao na nabibless, na-empower, may nababago ang buhay. At bakit ko ito sinishare, kapatid? Kasi parte ka, kapatid, nung labor. Parte ka. Tama po ba? Kasi ang kausap niya ay disciple. So, merong responsibility. Ang ganda, no? Pag inihimay-himay po natin, kakayanin ba natin mabuo to? Ang Las Piñas? Parang imposible, no? Pero posible kay Lord. Ayan ang patunay ko. Pwede. Hindi imposible. Yan po ang responsibility. At ito po ang gusto kong sabihin sa atin. We must
Agree po ba kayo niyan? Siyempre, pag kayo gusto nyo sa work nyo, increase. Tama po ba? Increase. Sa sahod, increase. Dapat kay Lord, increase din. Tama po ba? The best na Diyos yan eh. Dapat increase din. Dapat yung nakikita mong patlang dyan, nilalagyan natin. Nilalagyan natin, kapatid. At tutuloy ko lang, kukonek ko po yan sa responsibility. Kasi merong ano daw po? Sacrifice, edify, responsibility, may vision. May vision eh. Tingnan niyo po anong vision ni Lord Papaintindi ko po. Tingnan niyo ang vision ni Lord. In 1 Timothy 4:6, God wants everyone to be everyone. Walang maiiwan. Everyone. Gusto ni Lord lahat masisave. Yun ang gusto ni Lord. And to fully understand nasa truth ka, kapatid. Ang pinag-uusapan natin yung Bible. Kilala mo si Jesus Christ. The way, the truth, and the life. Siya yung truth. Pero di ba, dapat na-share natin, there is only one God and there is only one way that people can reach. The only one way. The way is through Christ Jesus, who as a man, gave Himself to pay for everyone to be salvation na naman. Tama po ba? Kanina pa natin pinag-uusapan. Sino ditong sinave na ni Lord? O sinabi mo, tas pinag-uusapan natin to kanina pa. Salvation pa din. This is the message that was given to us at just the right time. At ito po ang paniniwala ko, ito yung right time, kapatid. Ito yung right time. Bakit? Gusto natin lumaki ang church para kay Lord eh. Hindi naman po para sa akin eh. Para kay Lord. Kasi yun yung heart natin. Kasi yun ang heart ng Diyos. At tutuloy ko lang po, this is the time for us to make progress. Progress. When we say progress, unti-unti natin, kapatid. Toward God's vision. Kung ano yung heart ni Lord na masave ang mga tao. Yun yung unahin natin sa ka-office mate mo, sa mga youth, sa mga classmates nyo. Invite natin yung family natin, yung mga relatives natin. Invite natin. Sino po ditong masaya siya na sa church siya? Sino po dito nahihiya sa church niya? Meron po ba? Kaya hindi tayo nag-i-invite? Or nahihiya ka kay Lord? Sino nahihiya kay Lord? Sabi sa Bible, kapag kinahiya mo ang Diyos, ikakahiya ka niya rin. At ayaw natin yon, tama po ba? Ayaw natin yon. Kino-correct tayo ni Lord. At ito po ang heart ng COGLP. Ano po yan? Growth 1,000. Growth 1,000. At tanong ko po sa inyo, na-achieve na po ba? 2019 pa po itong Growth 1,000. Umabot tayo ng 2019 ng 750. Ano po nangyari? Bumalik ng 500. Ang sakit. Malapit na sa goal, mawawala na naman. Kasi ano nangyari? Ang mga tao, napunta sila dun sa responsibilidad nila sa buhay lang nila. At sana hindi po ganon. Amen po ba? Ito po ang heart natin, Growth 1,000. At paano ito ma-achieve, kapatid? Part po tayo. Paano natin ma-achieve? Ito lang yan. I-share mo yung testimony mo kay Lord. Sabihin, i-share mo yung kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay mo, sa ibang tao. I-share mo ang Bible. Tama po ba? Hindi naman nakakahiya eh. I-share mo. Ipakilala mo si Lord. Baka kasi dati, kapatid, mainit tayo dahil ano ang tawag doon sa dati? Yung love na love mo si Lord dati, kaya mainit ka pa. Eh ngayon, 20 years later, wala na. Kapatid, ibalik natin yung init natin sa pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Kahit 20 years ka nang nagsaserve, wala pong retirement sa pagsaserve. Amen po ba? Wala. Titigil to hanggat mamamatay tayo. Titigil na lang yon. Doon lang tayo titigil. Amen po ba? Ako, nasasabi ko, alam niyo po, ito laging motto ko. Pag magpipreach ako, iniisip ko, ito na yung huling oras ko. Kasi pwedeng huling oras ko na. Na sana na-preach ko ng maayos. Lord, huling preaching ko to. Gagawin ko yung best ko. Kung hindi nila, ikaw nang bahala. Nasa iyo yung power, Lord.
Pero ganun ang isip ko. Ibibigay ko yung best ko sa'yo, Lord. Sana ganun din po tayo. Ibibigay ko yung best ko, Lord. Ayoko ng ganito lang ako. At sumunod doon, share. Pag nag-share ka na, invite mo. At pag in-invite mo, ano pong mangyayari? I-connect mo. Mas masaya po kapag connected ka sa simbahan. At alam niyo po yun, kausap niyo ang mga fellow believers niyo. Masishare mo yung mga problema mo, may encourage ka. Maganda po pag meron tayong connection sa church. Amen po ba? Kailangan. Hindi pwedeng hindi. Kailangan. O, yun na yung sasabihin ko. Kailangan. Hindi pwede. Hindi. At tingnan niyo po to sa COGLP Robinsons, tingnan niyo po, gusto ko po lang i-share po sa inyo ang heart na sa totoo lang po, wala pa tayong attendee doon. Tama po ba? Wala pa eh. Ito pa lang ang start next week. So tulungan niyo po kaming i-rally ito. Tulungan niyo po, kahapon lang po nag-motorcade kami. Binaybay po namin hanggang papuntang Robinson, pa-moonwalk. At pinapakita natin, gumagawa tayo, nag-create tayo ng ingay sa community natin. Amen po ba? Kasi gusto natin na malaman nila na meron ng simbahan dito. Gusto natin malaman nila na merong mag-aalaga sa kanila. At tayo po yon. Amen po ba? Pwede po ba nating gawin to bilang isang church? Kung hindi sa Robinson, kapatid, dito. Bilang parte ng church na to, gawin natin. Amen po ba? At kung kayo naman po, ito naman po ina-encourage ko, magiging maingat talaga ako. Kung kayo po ay malapit naman doon, pwede po ba doon na din kayo? Samahan niyo po kami doon. Amen po ba? Pwede po ba yon? Yan. Thank you po. At alam niyo po, ito kasi ang gusto natin. We aspire to expand the kingdom of God. Yun ang gusto natin. Gusto natin mag-expand. Alam niyo po, ito yung lagi kong naaalala na sinabi ni Pastor, na ito ang binigay sa kanya ni Lord, I will bring you to a good land. At pag sinabing I will bring you to a good land, yung mga taong pupunta doon, mabibless. At yung mga taong tutulong doon ay mabibless. Naniniwala po ako doon. Kaya gawin po natin to para sa Diyos. Amen po ba? At be part of God's vision. Maging parte ka. Babalikan na po natin, mag-e-end na din po ako. Sacrifice, edify, responsibility, and vision. May kulang na isa. May kulang na isa. Example. Tatapusin ko po yan dito. In Matthew 20:28, balikan natin ulit yon. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. Alam niyo po ito naintindihan ko. People don't want to serve. Magiging honest lang po ako. Tama po ba? Pastor, ang dami kong plates or ang dami kong burden sa buhay. Kailangan kong unahin to. Ganun ang tao. Tama po ba? At sana hindi po tayo yun. Sana hindi po tayo yun. Lagi nating unahin ng Diyos. Amen po ba? Or baka kaya ayaw mo mag-serve kasi baka dito. Baka lang naman. Hindi ko po sinasabing ito yan. Baka lang naman. Kasi degrading. Magsaserve ako, low self-esteem. Magsaserve ako eh. Hindi bagay sa akin. Dapat CEO ako. Dapat ako yung pastor eh. Palitan ko na nga yan. Mukha namang bata eh. Baka ganun. Ayoko mag-serve. Nakaka-degrade. Or ano yung sumunod? Wag naman to. Disgrace. Naku, nakakatakot yun. Loss of reputation or nawawalan na ako ng respeto sa sarili ko sa pag ginagawa ko. Nakakahiya. Masasabi mo po ba kay Lord yon? Naku, nakakatakot. Or baka ito, kapatid, disincentive, financial disadvantage. Kasi imbis na nag-work ako at yung family ko ang uunahin ko, wala naman akong matatanggap dyan eh. Pero sa trabaho ko, gagawin ko yung best ko. Kasi merong advantage. Tama po, no? Meron pong advantage. Meron kasing, magiging malinaw tayo. Huwag na tayo magsinungaling. Dahil merong, tama naman.
Hindi tayo magsisinungaling dahil may pera. Tingnan niyo po ito tingnan niyo lang po ito. Kapatid, papasok ka ba ng work na may sakit ka? Yes or no? Yun totoo. May sakit ka, masakit ang ulo mo. Papasok ka o hindi? O, tinan mo? Yes, tinan mo? Yes. Tama? Pag nilagnat ka, pipilitin mo pa din pumasok, iinom ka lang ng biogesic, papasok ka. Pero kapag kay Lord, gusto mo na mag-serve, pupunta, a-attend na nga lang ng church umambon lang. Next week na lang ako, pastor. Next week na lang ako. Naiintindihan niyo po ba yung point? Pag ganun na ang thinking natin, mas mahalaga sa atin yung ditong side na to. Ito yung side na gusto natin kay Lord Di ba lagi ko nga po sinasabi sa inyo, hindi ba tayo kayang i-bless ng Lord? Kaya. Kaya pa niyang doblehin yan kung anong meron ka. Kaya ng Diyos. Pero kailangan mo siyang unahin. Kailangan mo siyang unahin. Alam niyo po, just as the Son of... Sino ba yung Son of Man, kapatid? Sino po ba yan? Ipapakilala ko sa inyo kung sino si Jesus Christ, kapatid, na nag-serve para sa atin. Tignan niyo po. In Colossians 1:15-17, Christ is the visible image of the invisible. Ito, tatapatin ko sa inyo. Si Buddha, wala yun. Si Allah, wala yun. Peke yun. Ako na, tatapatin ko kayo. Ang totoong Diyos, si Yahweh, si Jesus Christ. Yan ang totoong Diyos. Magiging tapat ako. Bakit? Ito yung truth Ito yung only way. Ito yung Diyos mo, kapatid, kung ba't ka nandito. Tingnan niyo po He existed before anything. He is the Alpha. Si Jesus Christ ay umpisa pa lang nandun na, kapatid. The Alpha. Ano sabi? Was created in His supreme over all creation. Ang galing ng Diyos mo, kapatid. At tingnan niyo po, for through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't. Kaya pala, masterpiece ka, kapatid. Kasi ginawa ka ng Diyos. Kaya yung mga hangin, hindi mo nakikita, si Lord may gawa. Tingnan niyo po gaano ka-powerful ng Diyos mo. At ito pa, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through Him and for lahat ng ito ay para sa Kanya. At tayo ay para sa Kanya. Amen? Yan ang Diyos mo. A-attend ka dito, sasamba ka, yan ang Diyos mo. At tingnan niyo po, He existed before anything else. And He holds all creation, all yung Milky Way, yung solar system, siya ang may hawak niyan. Kasi kung hindi niya hawak yan, naku po, magkakaroon ng chaos. Tingnan mo ang Diyos mo kung gaano ka makapangyarihan. Pastor, bakit natin pinag-uusapan yan? Bakit natin pinag-uusapan yan? Kasi ito si Lord, King of Kings, Lord of Lords, Alpha and the beginning and the end. Yan ang Diyos mo. Saglit, parang hindi nyo po naiintindihan Ito po yung burden. Just as the Son of Man did not come to be, but to... Pero tayo pa yung pinaglingkuran ng Diyos. Bibigyan ko po kayo ng example para mas maintindihan nyo. Kayo po ba gusto nyo yung boss nyo yung nagsaserve sa inyo? Tingnan natin. Di po ba nakakahiya? Pag ang boss mo ang nag-serve sa'yo, ano sasabihin mo? Boss? Bossing. Boss? Ako na. Tama po ba? Ako na. Hindi ka dapat mag-serve sa akin. Ako dapat mag-serve sa'yo. Tama po ba? Sa boss pa lang yon, kapatid. Pero ito ang Diyos mo na nagsaserve, tas ikaw ayaw mo mag-serve. Malinaw po ba? Na siya ang makapangyarihan, ang Diyos na buhay, ang dakilang Diyos. Tapos pinaglingkuran tayo, tas tayo ayaw natin maglingkod. Hindi po ba jahe yun? Ano po ba ang jahe sa mga may edad? Hindi po ba
hiya naman. Dahil ito ang gusto mong pagsilbihan, dapat si Lord ang pagsisilbihan mo. Ang bira, si Lord pa. Hindi pwede. Amen po ba? Hindi pwede. Dapat tayo ang nagsisilbi sa Diyos. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos natin. Dapat tayo din. Siya ang perfect example. Na isipin niyo po, Diyos yan. Pero naging humble. Wala sa kanya yung mga degrading, pambihira. Binastos na nga siya eh. Degrading. Pero isipin niyo po, tinuloy pa din niya. Dahil sa pagmamahal sa atin. Alam niyo po ba, nung tinitingnan ko yung word na serve, tinignan ko po siya sa Greek word. Ito po yung diakoneo. Diakoneo. Ang sabi dun, to be ang Diyos mo ay naging, ano daw po? Naging servant. Isipin niyo po. Na dapat hindi. Dapat tayo yung pinapako sa krus eh. Dapat tayo yun eh. Pero mabuti ang Diyos kasi. To be a servant, attendant, domestic to serve, wait upon. Nag-wait. Tingnan niyo po At nung tinitingnan ko to, para lang ma-example ko po sa inyo sa panahon na to, nakikita ko siya na ganito. Mag-wait ako sa iyo, anak. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng kagalingan? Ako bahala sa iyo. Kailangan mo ng provision? Ako bahala sa iyo. Tanong ko po sa inyo, di ba sinasagot naman ni Lord? Ganon si Lord eh. Ano kailangan mo? Pagsisilbihan kita. Ganon kabait ang Diyos eh. Ganon ko lang po siya pinapakita para maintindihan po natin. Tas tayo ayaw natin kasi ma-pride tayong tao. Hindi po pwede. Amen po ba? Hindi pwede. Kasi siya nga makapangyarihan eh. Nagpakumbaba. Tayo pa kaya? And dito po ako magtatapos. Sabi ni Martin Luther King, everybody can be great. Gusto natin maging great. Because anybody can, ulitin po natin, ayaw niyo po eh, anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. Tama naman po. Hindi mo kailangan ng college degree, hindi kailangan ng magaling na skills, hindi kailangan maging matalino ka. Basta gusto mo lang mag-serve. Yun lang. Sabi doon, you don't have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul generated by love. Na sana tayo, bakit gusto ini-impart po sa inyo? Bakit, Pastor, pinag-uusapan natin to? Kasi kapatid, gusto ko kayo i-challenge. Pinapasa ko tong burden na to kasi hindi lang ang pastor dapat kumikarry ng burden na to. Dapat tayong lahat. Amen po ba? Na ito yung role natin. Ito yung gusto ng Lord na mag-serve tayo. At sana, tanggapin po natin. Sana tanggapin natin ng buo, hindi yung parang pinapagalitan ako ni pastor. Hindi, pinapaintindi ko lang po sa inyo na gaano mapagmahal ang Diyos natin, ibalik lang natin. Amen po ba? Alam niyo po, ito yan. Sinabi natin, anyone can. Agree po ba kayo o hindi? Talaga, sasali na po kayo sa C2S. O, Timo, isa na lang sumagot. Mag-i-invite na po ba tayo? Gawin po natin para kay Lord. Hindi dahil napipilitan tayo. Hindi ko po kayo pinipilit. Pero tingnan niyo po ang puso ng gusto ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. At maging seryoso po tayo dito. At ito po ang masasabi ko po sa inyo. Serve now. Huwag niyo na pong hintayin na, hindi, Pastor, magsaserve ako pag may tubo na ako. Kapatid, di ka na makakagalaw niyan. Huwag na yan. Ngayon na, kapatid. Serve now. Sabi mo sa katabi mo, serve now. Serve now.
ito na ang time, kapatid. Madami naman tayo eh. Pwede kayong maging usher, pwede kayong marshal, pwede sa praise and worship team. Kung gusto niyo po ako din, palitan niyo na po. Nagbibiro lang po. Pero nagigets nyo naman po, di ba? Na ito yung time natin na gumalaw bilang church. Amen po ba? China-challenge ko po kayo. Ito ang heart ni Lord. At gusto ko lang po ito i-impart sa atin. Amen? Can we all bow down our heads? Lord, thank you, Lord, for this day. Lord, we want to be open. We want to be open, Lord. We want to be humble. We want to be teachable. We want to be transparent in you, God, Lord. Gusto namin itong gawin, Panginoon, kasi, Lord, Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay makapangyarihan na Diyos. At Ikaw ay nagsilbi sa mundong ito, Panginoon. Kaya kami din, Lord, magsaserve kami sa iyo, Lord. At Lord, salamat dahil binigyan niyo po kami ng kaligtasan. Wala kami kung wala ka. Magiging sayang ang buhay namin kung wala ka, Panginoon. Kailangan namin ng presensya mo. Kailangan namin na ikaw ang maging sentro ng bawat pamilya namin at ng buhay namin, Panginoon. And Lord, gusto namin, Lord, na sa oras po na ito, i-empower niyo po kami, Lord. Gusto namin mag-share, Lord. Huwag po ang hiya ang mauna, pero yung lakas ng loob na bibigay mo sa amin, Lord. Gusto namin makapag-share, Panginoon. Kung 600,000 ang tao dito sa Las Piñas, Lord, kahit 10%, gagawin namin, Lord. Madagdagan lang ang mga taong maliligtas, Panginoon. At Lord, gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon, na nandito. Huwag niyo po kaming hayaang lumabas nang hindi kami nagbabago, Panginoon. Huwag niyo po din kaming hayaang lumabas, Panginoon, na hindi namin nakukuha or tinatanggap, Panginoon, ang vision na to. Na Lord, gusto mo lahat ng tao masave, Panginoon. Kaya Lord, sa lahat ng mga taong nangangailangan dito, Lord, bless them, Panginoon. Ikaw lang po ang kaya mag-bless, Panginoon. Sa lahat, Lord, na nanghihina, Panginoon, ikaw ang magpalakas sa kanila, Panginoon. At Lord, sa lahat ng may sakit, Panginoon, pagagalingin niyo, Panginoon, dahil ikaw ay makapangyarihan, Diyos. Pero ito ang una naming gagawin, Panginoon. Uunahin ka namin sa buhay namin. Yan ang gagawin namin. Kaya maraming salamat, Panginoon. Purihin ka, Yahweh. Ikaw lang ang sasambahin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.